Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid at mga kaibigan, mga bisita at mga inaaralan sa Biblia na narito ngayon. Ganon din yung nakakonect ngayon sa Zoom. Kayo po ay buong pusong tinatanggap muli sa ating pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang panimula ng ating pagpupulong, awitin natin, buksan natin ito sa pag-awit at awitin natin ang numero 36. Ang pamagat, bantayan ang ating puso. Inalaw ito sa Kawikaan 4:23. Kung angko po sa inyo, kasuyo na awitin na ito na nakatayo, masigla, sundan po natin ang himig ng ating awitin. Sa gabing ito, muling masasapatan ang mga espiritual nating pangangailangan sa loob ng isang linggo na inilaan ng Diyos na Jehovah na ginagamit niya ang kanyang mga tapat at maingat na lipin upang turuan tayo upang masapatan ang ating pangangailangan sa espiritual. Mayroon tatlong bahagi muli ang ating pulong ngayon. Una, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos at yung susundan ito ng maging mahusay sa ministeryo na siyang pagkukunan natin ng mga halimbawa upang magamit natin sa ating ministeryo. At yung huli, may update tayo, yung pamumuhay bilang Kristiyano at yung pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay pakinggan natin ang 10 minutong maikling pahayag na ang kanyang tema, 3 tanong para makagawa ng tamang desisyon. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Tom Villavicencio. Minsan ba mga kapatid, kayo ay gumawa ng isang desisyon? Tapos, bandang huli, pinagsisihan nyo ito, yung nagawa ninyong desisyon. Bakit mga kapatid? Bakit ninyo iyon pinagsisihan? Dahil baka hindi naging maganda ang kinalabasan ng ginawa niyong desisyon. Or baka nagkamali kayo sa ginawa niyong desisyon.
Totoo, ang pagdidesisyon ay hindi madaling gawin, lalo na kung ito ay medyo komplikado. Pero sa tingin niyo mga kapatid, ano kaya yung makakatulong sa atin para tayo ay makagawa ng tamang desisyon? Di talakayin natin yung tatlong paraan o tatlong tanong na tutulong sa atin para tayo ay makagawa ng tamang desisyon. Una, nagtitiwala ba ako sa patnubay ni Jehova? At yung pangalawa, magiging masaya ba si Jehova sa mga desisyon ko? At yung pangatlo, na-e-impluwensyahan ba ng sinasabi o ginagawa ng iba ang desisyon ko? Doon tayo sa una mga kapatid. Ano ba ang pakinabang kapag tayo ay nagtitiwala kay Jehova? Di basahin natin yung binabanggit doon sa Kawikaan, Kabanata 3, Kawikaan, Kabanata 16, talata ay 3. Tapos, tatalon tayo doon sa 20. Sabi rito, ipagkatiwala mo kay Jehova ang anumang gagawin mo at magtatagumpay ang iyong mga plano. Doon sa 20, sabi doon, ang gumagamit ng unawa sa pagtingin sa isang bagay ay magtatagumpay at maligaya ang nagtitiwala kay Jehova. Doon sa talatang 3, binanggit doon na anuman yung ating gagawin, dapat na tayo ay magtiwala kay Jehova. Bakit dapat natin yan? Sabi doon sa teksto, siguradong magtatagumpay ang inyong plano. At doon sa talatang 20, sa huling bahagi, binanggit doon na magiging masaya tayo kung tayo ay magtitiwala kay Jehova. Pero minsan, may mga panahong nawawala yung ating kagalakan sa paglilingkod kay Jehova. Halimbawa, naranasan na ba ninyo na dumalo kayo sa pulong tapos parang matamlay kayo, wala yung inyong konsentrasyon doon. Ganon din ba sa paglalarangan? Minsan ba nadaman nyo na parang wala yung sigla doon sa inyong paglilingkod kay Jehova? Kung yan ang nadarama nyo, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Dahil nadama rin yan ni Barok. Si Barok, isa sa mga sekretary ni Jeremias nung panahon niya. Ano ba yung nadama ni Barok? Bakit ba nawala yung kagalakan niya maglingkod sa Diyos na Jehova? Kung papansinin natin doon sa Jeremias 45, talatang 3, binanggit doon niya yung, sabi niya, kaawa-awa ako dahil dinagdagan ni Jehova ng kalungkutan ang paghihirap ko. Napapagod na ako sa pagdaing at wala na akong kapayapaan. Nadama yan ni Barok. Ano ba yung problema ni Barok? Maaring nung panahon ni Jeremias, malapit nang mawasak yung Jerusalem. Noong panahon yun. Kaya namang problema itong si Barok na wala yung kanyang kagalakan. Pero ano ang ibinigay na tulong ng Diyos na Jehova? Doon sa talatang 5, sabi ni Jehova, magtiwala ka lang sa akin, Barok. Ibibigay ko ang iyong sarili bilang samsam. Magtiwala ka lang sa akin. Tutulungan kita. At yan ang ginawa ng isa sa mga kapatid natin na si Brother Ramiro. Nagtiwala siya sa Diyos na Jehova. Si Brother Ramiro, kung titingnan natin, may maganda siyang background kasi siya ay nakatira sa isang bulubundukin ng Andes. Maring ito ay sa kanlurang bahagi ng Timog Amerika. Si Brother Ramiro ay mayroong opportunity na magandang pagpipilian kasi gusto siyang pag-aralin ng kanyang kapatid. Pero kababautismo lamang niya. Tapos, may isang isang kapatid na gusto siyang isama sa pangangaral. Kung kayo si Brother Romero, alin ang pipiliin nyo? Mag-aral o mangaral? Alam nyo ba yung magandang sagot doon ni Brother Romero? Sumama siya sa gawaing pangangaral. Kahit wala siyang pera, nagtiwala siya sa Diyos na Jehova. At sabi nga, siya ay 10 years na sa buong panahong paglilingkod. Sabi niya, walang ibang propesyon ang makapagbibigay sa akin ng kagalakang naranasan ko. Yun ang isang dahilan ng pagtitiwala sa Diyos na Jehova. Kung magtitiwala ka sa Diyos na Jehova, lahat ng bagay na kailangan mo ay Kanyang ilalaan. Doon tayo sa pangalawa mga kapatid. Magiging masaya ba si Jehova sa desisyon ko? Paano ba natin mapapasaya si Jehova kapag tayo ay nagdidesisyon?
Unang-una dyan, yung pagkatakot kay Jehova. Kapag tayo ay may takot kay Jehova, hindi tayo gagawa o magdidesisyon ng isang bagay na magpapalungkot kay Jehova. Halimbawa mga kapatid, tinalakay ng weekend meeting sa atin yung tungkol sa pag-aasawa. Paano ba tayo pipili ng mapapangasawa? Binanggit doon yung idiniin doon sa unang Korinto 7:39, sabi doon, mag-asawa lamang tangi sa Panginoon o tangi lang sa kapananampalataya. Pero baka ikatwiran ng isa, Brad, maganda kasi yung nililigawan ko eh. Gwapo kasi. Lahat ng hinahanap ko sa isang tao, nasa kanya na. Yan, baka ganun yung ikatwiran natin. Pero tanungin natin yung ating sarili. Magiging masaya ba si Jehova sa gagawin kong desisyon kung yun ang pipiliin ko? Sabi nga, baka lumalakad ka sa ayon sa iyong nakikita at hindi ayon sa pananampalataya mo. Kaya mag-ingat. Di basahin natin yung binanggit doon sa Kawikaan, Kabanata 16, talata ay 7. Sabi doon, kapag nalulugod si Jehova sa ginagawa ng isang tao, pinangyayari niyang makipagpayapaan dito kahit ang mga kaaway nito. Ano sabi sa teksto? Kapag ginagawa natin yung isang bagay na nagpapasaya kay Jehova, sabi doon, nalulugod siya. Pero yun lang ba ang nadarama ni Jehova? Sabi doon sa teksto, sa huling bahagi, pinangyayari niyang makipagpayapaan dito kahit ang mga kaaway nito. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? May alam ba kayo na karakter sa Biblia na ginawa ito ni Jehova na yung kaaway ay nakipagpayapaan sa kanyang mga lingkod? May alam ba kayong mga karakter sa Biblia? Doon sa Genesis, Kabanata 31:24, kung papansinin natin doon, si Laban at saka si Jacob. Di po ba nung mga panahong yon, dahil pinagpapala si Jacob, nagalit itong si Laban. Pero binanggit doon sa 31:24 ng Genesis, sabi doon, nagpakita si Jehova, sabi niya, mag-ingat ka sa mga sasabihin mo kay Jacob, mabuti man o masama. Doon pa lang ipinapakita na kayang proteksyonan ni Jehova yung kanyang mga lingkod. Ngayon doon tayo sa pangatlo mga kapatid. Na-influencehan ba ng sinasabi o ginagawa ng iba yung desisyon natin? Basahin naman natin yung binabanggit doon sa Kawikaan, Kabanata 16, talatang 25. Sabi doon, may daan na matuwid sa tingin ng isang tao, pero kamatayan ang dulot nito. Ang dulo nito. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Para higit nating maintindihan yung tekstong yan, tingnan natin yung larawan. Pakisuyo po. Diyan sa larawan, makikita natin yung isang brother na nasa department store o pumipili siya ng kanyang isusuot. Parang napili niya yung kung titingnan niyo sa screen, kayo ay nasa kanan. Tapos dumating yung salesman, sabi sa inyo, sir, ito yung maganda. Ito yung in ngayon. Marami na ang bumili nito, kaya kuhanin mo na to. Pero ano yung mapansin nyo doon sa picture? Hapit, tapos bitin. Kung pipiliin nyo ng kapatid, ano kaya yung magiging tingin niya sa sarili niya? Sasabihin ba niya, kung bibilhin ko ba to at isusuot, hindi kaya ako makatisod sa iba? O matutuwa kaya si Jehova sa gagawin kong desisyon? Parang pumapasok dyan yung teksto. Sa tingin natin ay tama, pero bandang huli, mali pala. Nakuha ninyo mga kapatid? Yan. Kaya kung susundin natin yung mga pamantayan ni Jehova, tsak na tayo ay kanyang pagpapalain. Minsan, tayo ay nalilinlang nung ating sarili. Pero may paalaala sa atin. Para hindi tayo malinlang ng ating sarili, laging magpagabay at sundin ang mga pamantayan ng Diyos hinggil sa mabuti at masama. Anong aral? Sa bawat araw, sa bawat isa sa atin ay napapaharap tayo sa iba't ibang klase ng mga desisyon. Siyempre pa, hindi iba ang magdidesisyon sa atin kundi tayo mismo. Tutulungan tayo ng tatlong tanong na yan para tayo mismo ay makagawa ng tamang desisyon.
Maraming salamat, Brother Tom, sa inyong maliwanag na kapagtuturo sa pagsagot sa tatlong tanong na kung paano makagawa ng tamang desisyon. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang bahagi, yung spiritual na hiyas. Ito ay 10 minuto, talakayan. Maaari kayong magkomento, mga kapatid, kung ano yung nabasa nyo doon sa Kawikaan, Kabanatang 16. Ano? Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Vince Daulong. Para po sa ating paghukay ng spiritual na hiyas, sino po muna ang nais magbasa ng Kawikaan, Kabanatang 16, Talatang 22? Pakisuyo, J-Pin, Daulong. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa mga mayroon nito, pero ang mga mangmang ay dinidisiplina ng kanilang kamangmangan. Salamat. Para po sa ating unang tanong, paano ang mga mangmang ay dinidisiplina ng kanilang kamangmangan? Pakisuyo po, Sister Nablea sa likuran. Ang mismong kamangmangan ang nagtuturo sa kanila ng mahihirap na aral sa pamamagitan ng masakit na karanasan. Maaari silang magdulot sa kanilang sarili ng karalitaan, kadustaan, sakit at maging di inaasahang kamatayan. Salamat po. Karagdagan po kay Sister Michelle Paisuyo. Ang mga taong mangmanga po ayon sa kawikaan ay hindi po kulang sa talino, kundi ayaw po nilang tanggapin yung karunungan kung saan ayaw nilang makinig sa turo, ayaw nila ng disiplina. Kaya kalimitan o karaniwan, kapag ang isa ay hindi sumusunod sa kautosan ng Diyos na Jehova, meron itong hindi magandang resulta, katulad ng nabanggit na kanina. Salamat po, Sister Marley. Para po sa ating ikalawang tanong, sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Atamosa, pakisuyo. Kawikaan 16:2, nagbigay po sa akin ng paalala na si Jehovah tumitingin sa aking mga ginagawa, dala ang tamang motibo at kaisipan. Di mahalaga sa kanya ang dami ng aking ginagawa sa pangalan niya, kundi anong dahilan bakit ko po yan ginawa. Kaya dapat kong pag-isipan lagi na mas importante ang pagsang-ayon ni Jehovah at hindi po ang pasikal na mata ng mga tao po. Salamat po. Pakisuyo po sa Barce family. Pakisuyo po, Barce family. Sa kawikaan sa kawikaan 16:3, binanggit dito na ipagkatiwala mo kay Jehova ang anumang gagawin mo at magtatagumpay ang iyong mga plano. Ibig sabihin, kung mayroon tayong mga plano o desisyon, ipakipag-usap muna natin sa Diyos na Jehova na hilingin natin ang tulong niya para ang lahat na hakbang na gagawin natin ay matagumpay. At kailangan natin lagi ang gabay ng Diyos na Jehova para di tayo mapahamak. Salamat po. Brother Roy Mata, pakisuyo. Kawikaan 16:5, kasuklam-suklam kay Jehova ang mapagmataas na puso. Pinanggit dun sa dulo, paparusahan siya, hindi kalaunan. Ang halimbawa natin dyan, yung ginawa ni Satanas kay Jesus. Talagang hambog. Gusto niya pasambahin si Jesus sa kanya na para bang pipilitin pa niya. Ayun, yung parusa niyan, lapit na sila magkasingilan sa darating na Armageddon. Kaya yung paalaala din sa atin na iwasan natin yung magiging mapagmataas ang puso natin. At ingatan din natin yung simulain na baka tayo ay mabuwal. Tayo nakatayo, mag-ingat at baka mabuwal tayo. Salamat. Pakisuyo po kay Sister Ampi Calso. Bilang saksi ni Jehovah, may 200 tayong tinatahak sa kasalukuyan.
isang makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang isang daan naman, isang maluwang na daan patungo sa pagkapuksa, kaya rang maraming tao ang gusto doon kasi walang restriction. Dito nasasangkot talaga ang tunay na Kristiyano kung saan tayo mismo magpapasya sa daan na dapat nating lakaran ayon sa Kawikaan 16:25. Salamat po. Pakisiyo po kay Sister Tina Di Macali. Ang Kawikaan 16:20 po, ang sabi, ang gumagamit ng unawa sa pagtingin sa isang bagay ay magtatagumpay at maligay ang nagtitiwala kay Jehovah. Napahalagahan ko po ang teksto nito sa pamamagitan po ng patuloy kong pagbabasa at pag-aaral ng publikasyon. May mga teksto at paalala po doon na akma sa mga bagay na napapanahon. Totoo, iniisip ko po minsan paulit-ulit yung mga paalala. Pero kung lilinangin ko po yung kapakumbabaan, magtatamo po ako ng kaunawaan na galing po kay Jehovah. Salamat po. Kay Brother Erwin, pakisuyo. Bilang karagdagan lang po sa Kawikaan 16:3. Bagaman na alam na po natin yung word na ipagkatiwala natin kay Jehovah yung mga gagawin natin. Pero kung minsan parang hirap po gawin. In reality, napakahirap po talaga niyang gawin. Lalo na po kapag meron tayong mabibigat na problema, gumagawa po tayo ng mga sarili natin decision based sa mga emotion po natin. Pero kung gusto po natin tunay na tagumpay, walang halong regret. Pagkatiwala po natin yung bawat gagawin natin decision kay Jehovah. Salamat po. Kay Sister Lilia, pakisuyo. Sa Kawikaan 16 verse 32, binanggit doon na ang taong hindi madaling magalit ay mas mabuti kaysa sa malakas na lalaki. Bagamat minsan nakakadama rin tayo ng dahilan para magalit sa iba, pero dapat nating iwasan na sumilakbot ang ating galit. Ang hindi makontrol na galit ay hindi tanda ng kalakasan o kagalingan. Iyon ay isang kahinaan na maaaring umakay sa hindi mabuti. Salamat po. Pakisuyo kay Sister MJ Abilanosa. Sa Kawikaan 16:17, sa pangalawang bahagi, ang nagbabantay ng kanyang lakad ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Yung pagkaroon natin ng makadiyos na debosyon o pagkuha ng kaalaman sa Diyos na Jehovah sa gamit yung Biblia, ayun yung makatulong sa atin na makalakad tayo na sinang-ayunan ng Diyos na Jehovah. At ang epekto din nun, kapag pakinabang din sa kung paano tayo mag-isip at sa ating pananalita at sa pagkilos. Salamat po. Pakisuyo po kay Sister Iya Maglangit. Sa Kawikaan 16:21, tatawaging may unawa ang taong marunong at ang taong mabait sa pagsasalita ay nakahihikayat. Mahalaga po na magsalita ng may karunungan kapag nakikibahagi tayo sa gawaing pangangaral at paggawa ng mga alagad. So kapag nagtuturo tayo ng salita ni Jehovah sa iba, yung objective natin ay hindi lang yung makonvey yung scriptural information sa kanila, kundi maabot yung puso ng individual. Kaya kailangan maging persuasive tayo sa pagsasalita, gumamit tayo ng mga convincing arguments para mabago natin yung isip nila at magpatuloy sa mga bagay na nahikayat sila para manampalataya din sila kay Jehovah. Salamat po. Pakisuyo po kay Brother Lijan Daulong. Para sa akin, ito po yung Kawikaan 16:6. Kasi habang hindi pa tayo perfecto, nakakamali pa rin tayo kahit isa tayong Kristiyano. At pwede itong maging personal na problema, mas lalo na kung ang nagkamali ay ayaw maghanap ng tulong sa iba. Pero sa pagbasa ng Kawikaan 16:6, pinasisigla tayo na sa pamamagitan ng tapat na pag-iibig at katapatan kay Jehovah, makakaiwas din tayo gumawa ng masama. Salamat po. Kay Brother Nolan, pakisuyo sa harapan. Napasigla rin po ako dito sa Kawikaan 16:16 na sabi doon, mas mabuting magkaroon ng karunungan kaysa ginto. Totoo naman yung pera ay pananggalang din. Pero ang karunungan nagmula sa Diyos na Jehovah, mas lalo higit na pananggalang sa atin dahil
buhay ang nakataya. Brother, pakisuy po kay Brother Odi Belmonte. Nagustuhan ko po yung Kawikaan 16.2 dahil pinapakita nito na kahit sa tingin natin, ito yung tamang desisyon natin. Pero dahil mapandaya yung puso natin at hindi tayo perpekto, maaaring magkamali po yung mga desisyon natin. Lalo na kung nakabase lang yun sa nakikita, naririnig, o yung nararamdaman natin. At dahil si Jehovah yung sumusuri ng puso, mahalaga na sundin natin yung mga payo niya dahil lahat ng mga advice niya ay ikabubuti po natin. Salamat po sa mga nakapagpapatibay ng mga komento. Paumanhin po sa mga hindi natawag. Maraming salamat, Brother Bin, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating spiritual na hiyas. Ganon din sa lahat ng mga nagkomento. Ngayon, dadako tayo sa ating unang estudyante na nasa ilalim pa rin ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabasa ng Biblia. Sa loob ng 4 na minuto, babasahin niya sa atin yung Kawikaan 16, 1 hanggang 20. Gagampanan sa atin ito ni Brother Andre Panganiban. Pakisuyo, Brother Panganiban. Inihahanda ng tao ang laman ng puso niya, pero ang isinasagot niya ay mula kay Jehovah. Ang lahat ng lakad ng tao ay tama sa paningin niya, pero sinusuri ni Jehovah ang mga motibo. Ipagkatiwala mo kay Jehovah ang anumang gagawin mo, at magtatagumpay ang iyong mga plano. Isinasaayos ni Jehovah ang lahat ng bagay para matupad ang layunin niya, pati ang pagkapuksa ng masasama sa araw ng kapahamakan nila. Kasuklam-suklam kay Jehovah ang sinumang mapagmataas ang puso. Makakatiyak kang mapaparusahan siya. Na ipagbabayad sala ang pagkakamali dahil sa tapat na pag-ibig at katapatan. At lumalayo ang tao sa kasamaan dahil sa pagkatakot kay Jehovah. Kapag nalulugod si Jehovah sa ginagawa ng isang tao, pinangyayari niyang makipagpayapaan dito kahit ang mga kaaway nito. Mas mabuti pang kaunti ang taglay pero matwid, kaysa malaki ang kita pero hindi naman tapat. May ipaplano ng tao sa puso niya ang kanyang landasin, pero si Jehovah ang gumagabay sa mga hakbang niya. Ang pasya ng Diyos ay dapat na nasa mga labi ng hari. Dapat na lagi siyang maging makatarungan. Mula kay Jehovah ang wastong panukot at timbangan. Galing sa kanyang lahat ng batong panimbang na nasasupot. Kasuklam-suklam sa mga hari ang masasamang paggawi, dahil nagiging matatag ang trono sa pamamagitan ng katwiran. Kalugod-lugod sa mga hari ang matuwid na pananalita. Mahal nila ang mga nagsasabi ng totoo. Ang galit ng hari ay gaya ng mensahero ng kamatayan, pero napahuhupa ito ng taong marunong. Ang liwanag sa mukha ng hari ay nagbibigay buhay. Ang pagsag-ayon niya ay gaya ng ulap na may hatid na ulan sa tagsibol. Mas mabuting magkaroon ng karunungan kaysa ng ginto. Mas mabuting piliin ang unawa kaysa sa pilak. Ang landas ng mga matwid ay palayo sa kasamaan. Ang taong nagbabantay ng kanyang lakad ay nagliligtas sa buhay niya. Ang pagmamataas ay humahantong sa pabagsak, at ang kayabangan ay humahantong sa pagkadapa. Mas mabuting maging mapagkumbaba kasama ng mga amo kaysa makihati sa samsam ng mga mapagmataas. Ang gumagamit ng unawa sa pagtingin sa isang bagay ay magtatagumpay, at maligaya ang nagtitiwala kay Jehovah. Maraming salamat, Brother Andre, sa inyong pagbabasa ng Biblia. At yung assignment mo ay nasa Aralin 12. Brother Andre, yung mabait at may empatiya. Paano ba ipapakita yon sa ating pagbabasa ng Biblia? Yung boses, yung boses mo, may pagdiriin, may ibig sabihin ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa tagapakinig. Nakita naman natin na simple yung pagbabasa ni Brother Andre at hindi naman malakas, hindi naman mahina, kundi
nasa tamang lakas yung kanyang boses. Kaya maraming salamat, Brother Andre, sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, yung maging mahusay sa ministeryo. Makakakuha tayo dito ng mga paraan kung paano tayo maging mahusay sa ating ministeryo. Unang may bahagi ay yung pagpapasimula ng pagkipag-usap. Ito ay di formal na pagpapatotoo. Ipapakita niya sa kausap niya kung paano siya matutulungan ng jw.org. Ito ay di formal na pagpapatotoo. Gagampanan ito ni Sister Rosalinda Estrada at ang gaganap sa kanya ay sa kakausapin niya ay si Sister Jane Lucica. Subaybayan natin sila. Pwede po magtanong, saan po dito yung patahian? May ipaparepair sana akong mga damit. Doon sa dulo. Pero mamaya pang magbukas yun, mga alas 10. Dito ka muna. 30 minutes pa naman eh. Salamat po. Ano po ba yung reliyon mo? Parang magazine yung binabasa mo pang sa Bible? Ako isang saksi ni Jehovah. Ate Linda ang pangalan ko. Brochure ang tawag namin dito. Masayang buhay, magpakailanman. Title nito. Talaga po ba? Masayang buhay? Kailan kaya mangyari yun? Kasi sa dami-dami nating problema ngayon, may isasaya pa ba ang buhay? Sa totoo lang, madaming tao ang talagang gustong masayang buhay. May teksto akong gustong sanang basahin sa iyo dito, nakadownload sa cellphone ko sa app, sa JW. Maaari bang i-download sa iyong cellphone din? Mayroon na palang ganon. Mukhang mas okay yan, madali lang mabasa kasi nasa cellphone na. Oo naman, ituloy ko basahin ng awit na 37:11. Pero ang maamo, magmay-ari ng lupa at umaapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Ang ganda naman pala ng teksto niyan, ate, at mabilis lang din mahanap kasi nasa cellphone na yung Bible. Kung okay lang sa'yo, hingiin ko yung contact number mo, i-send ko yung informasyon sa Biblia. Sige po, ito po yung number ko. Okay. O bukas na yung patahian. Sige, ti. Salamat. Pupunta na ako. Salamat sa mo, ti, ha, pag-share mo sa akin. Salamat din sa panahon mo. Maraming salamat, Sister Rosalinda at kay Sister Jane. Kayo po ay inatasan doon sa Aralin 2, number 5, sa talata 5, makibagay. Sa di formal na pagpapatotoo, mga kapatid, hindi natin alam kung saan mapupunta yung usapan. Kung minsan ganun. At ang kailangan, bumanggit tayo ng isang paksa na maaaring makatulong sa kausap natin. Katulad nung nakita natin. Hindi natin, kahit hindi yun ang pinaghandaan natin, ay kailangan may kabisado tayong mga paksa para makatulong tayo doon sa kausap natin. Makibagay ang tawag doon. So malaking yun ang dapat natin gawin kapag lalong-lalo na sa di formal na pagpapatotoo. Maraming salamat, Sister Linda at Sister Jane. Ngayon ay dadako tayo sa pagdalaw muli. Ito naman ay bahay-bahay. Iaalok niya yung pag-aaral sa Biblia sa isang taong tumanggi noon. Binalikan niya, pagdalaw muli. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Lota Maglangit. Ang tatayong may bahay ay si Sister Margie Malaluan. Pakisuyo, subaybayan natin sila. Kamusta ka na, Margie? Ate, kayo pala. Okay naman po. Ganun ba? Last week, hindi tayo gano'n nakapag-usap, di ba? Kasi nga masyado kang busy. Pero may na-mention naman ako tungkol sa home Bible study. Kanya lang parang undecided ka tungkol sa bagay na yun eh. Pwede ko bang malaman kung bakit? Oo, ate. Parang nabanggit mo nga po. Pasensya ka na, ate. Medyo deboto kasi ako sa relihiyon ko. At saka minsan iniisip ko pag nakapag-aral ako ng Bible sa inyo, magiging isa na rin akong saksi. Ganun ba? Naku, salamat sa pagiging honest mo. At least nalaman ko kung ano yung nasa isip mo. Pero bilang mga saksi ni Jehovah, kasi alam namin kung na mga tao may sariling reliyon tsaka paniniwala.
Kaya naman nirerespeto namin ito. Pero ang layunin ng aming gawain ay para ituro o ipakita sa mga tao yung mga bagay na tinuturo ng Biblia. Kaya ikaw yung magpapasya kung anong gagawin mo dun sa kaalamang natutuhan mo. Tapos alam din namin na ang pananampalataya, ito ay isang personal na desisyon. Kaya hindi ka obligadong maging saksi. Ganun po pala. Bakit nagtuturo pa rin po kayo ng Bible? Bali kasi dahil sa ang pangunahing motibo namin ay dahil sa pag-ibig sa Diyos. Babasa natin yan sa Bible, sa Mateo 22:37. Pwedeng ikaw ang bumasa? Sige ate. Sabi niya po rito, dapat mong ibigin si Jehovah ng iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yan, salamat sa pagbasa. Pinapakita rito na nandun yung kagustuhan ng isang tao na ibigay niya yung buong niyang debosyon at paglingkuran ang Diyos. Kaya po pala, napakasigasig niyo po sa pagtuturo. Yun pala po yung iniisip niyo lagi, yung pag-ibig po sa Diyos. Oo, pinakikilos din kami ng pag-ibig namin sa kapwa. Mababasa natin yan sa Mateo 22:39. Pwede pakibasa uli? Sabi po, dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya po ng iyong sarili. Yan, dahil dyan, nandun yung pagnanais namin na ituro sa kanila yung mga natutuhan namin sa Biblia. Kaya ginagawa namin iyon ng masaya at hindi napipilitan. Pahanga-hanga po pala kayo mga saksi, ano? Naglalaan po talaga kayo ng panahon para makapangaral ng Bible. Ay, salamat sa komendasyon mo, ha? Pasensya ka na ate, medyo negative talaga iniisip ko sa inyo lagi eh. Pero kung sakasakali po na mag-aaral po ako sa inyo ng Bible, may sarili po akong Bible, okay lang po ba na yun ang gamitin natin? Oo, pwede kahit anong sali ng Bible ito. Sige po, parang ano po yan, exciting po yan. O sige, baka gusto mong mag-aaral ng Bible? Subukan natin? Sige po. O sige. Bali, meron ako ritong brochure. Ito yung ginagamit namin sa pagtuturo. Dito, yan, tingnan mo. Unti-unti mong malalaman yung mensahe ng Bible, tapos kung paano ko matutulungan ito, at saka yung mga sagot sa tanong. Gusto mo ba subukan? Sige po, mukha pong exciting to. O sige, dito tayo sa Erwin 1, paragraph 1. Pwedeng pakibasa? Maraming salamat, Sister Lota Maglangit at Sister Margie, sa inyong bahagi. Sister Lota, kayo po ay binigyan ng assignment doon sa Aralin 9, number 5. Pag-usapan ang espesipikong paksang makatutulong sa kanya. Sikaping makapagpasimula agad ng Bible study para maipakita kung paano nito masasagot ang mga tanong niya at na makakatulong ito sa kanya. Talagang inalok niyo siya ng pag-aaral sa Biblia. Mayroong isang espesipikong paksa na makatutulong doon sa inalok ninyo, yun yung pag-aaral ng Bible. Na kahit na nasa ibang relihiyon siya, pwede siyang mag-aaral ng Biblia. Kaya nakuha niyo itong aralin na ito. Maraming salamat, Sister Lota, sa inyong bahagi. Ngayon ay dadako tayo sa pahayag naman ito, yung huling may bahagi sa ating maging mahusay sa ministeryo. Ang tema niya, ano ang ibig sabihin ng Kawikaan 16:3? Ito ay 5 minutong pahayag na gagampanan ni Brother Mark Jacinto. Brother Jacinto, handa na kaming makinig. May pinagkakatiwalaan na ba kayo? Sa kanya nyo rin ba sinasabi o kinakwento yung mga pasanin o kinakabahala nyo sa buhay? Kinakwento nyo rin ba dito yung mga plano nyo sa buhay? Halos lahat tayo na nandito, may mga kanyang-kanyang pinagkakatiwalaan sa buhay. Katulad ng isang negosyante, may isa rin itong pinagkakatiwalaan at sinasabi niya dito lahat ng plano kung paano mas mapapaganda at magkatagumpay ang isang negosyo. Kamusta naman tayo mga kapatid? Yung pinagkakatiwalaan ba natin? Tutulungan din ba tayo nito na magtagumpay sa buhay?
Pakisuyong samahan niyo po ako sa pagbasa ng Biblia sa Kawikaan 16:3. Kung narinig po kayo, ganitong pagkakasabi. Ipagkatiwala mo kay Jehova ang anumang gagawin mo at magkatagumpay ang iyong mga plano. Kaya pinapakita lang nito, mga kapatid, kung ipagkakatiwala natin lahat kay Jehova, tinitiyak niya na magkatagumpay tayo. Isang halimbawa nga dito, si Haring Solomon. Kung pamilyar kayo kay Haring Solomon, alam natin na siya ay anak ni David. At sa batang edad niya, siya ay naging hari. Bakit? Dahil mas pinili niya yung karunungan, hindi ang mahabang buhay o kayamanan. Kaya dahil doon, ginawa siyang mas marunong ni Jehova kaysa sa sinumang tao na nabuhay noon. Binigyan din siya ni Jehova ng kayamanan at karangalan. Kaya anong naging resulta ng pagtitiwala ni David ay ni Haring Solomon kay Jehova? Pinagpala sila ng Diyos na Jehova, binigyan sila ng maraming pagkain, magagandang kasuotan at magagandang bahay. Kaya pinapakita lang nun dahil sa pagtitiwala ni Haring Solomon kay Jehova, naging sagana yung pamamahala niya. Kamusta naman tayo sa panahon natin sa ngayon, mga kapatid? Gaano kalalim yung ating pagtitiwala kay Jehova? Lahat ba ng problema sinasabi natin sa Kanya? O lahat ba ng ating mga plano sa buhay isinasama natin siya? Pinagkakatiwalaan ba natin siya? Baka naman kahit maliit na problema lang, di na tayo dumalo o maglingkod. Tandaan natin na walang imposible kay Jehova, katulad na lang ng mga hula niya nung panahon ng Biblia. Kahit sa panahon natin sa ngayon. Baka isipin natin, mas marami silang problema kaysa sa atin. Kung papanoorin lang natin yung mga video ng ating samahan, yung binago ng katotohanan ng buhay nila, o yung mga experience ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng daigdig na mapanood natin sa JW Broadcasting, mas mabibigat na problema ang kinakaharap nila kaysa sa atin. Pero lahat ng iyon, napagtatagumpayan nila sa tulong ni Jehova. Kaya katulad ni Haring Solomon, pwede din natin ipagkatiwala lahat ng bagay kay Jehova. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga ni Haring Solomon, ihagis mo lahat ng pasanin kay Jehova, kung nahihirapan ka o nabibigatan ka, igulong mo naman. Kaya pinapakita lang nun, magaan man o mabigat, ipagkatiwala natin kay Jehova. At magkatagumpay tayo dito kung kalooban niya. Kaya matutuhan natin sa ating pinag-usapan ngayon na walang imposible kay Jehova at si Jehova lang ang lubusang nakakilala sa atin, kaya alam ni Jehova kung ano ang makakabuti sa atin. Pag pinagkatiwala natin lahat kay Jehova at kalooban niya ang nais natin, tinitiyak niya na hindi niya tayo papabayaan at magkatagumpay tayo sa buhay. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa inyong maliwanag na pahayag at mahusay na pagkaka-deliver ng inyong pahayag. Ang inyong assignment, Brother Jacinto, ay nasa Aralin 8, yung mga ilustrasyon na nakapagtuturo. Sa unang pambungad ni Brother Jacinto, illustration, yung kanyang ginamit. Ano kaya ang nagagawa ng illustration? Yung mga maliliit, kapag gumamit tayo ng illustration sa mga maliliit na bagay, pinapaliwanag nito yung mga malalaking bagay. At yung simpleng mga bagay ay ipinapaliwanag nito ang mga komplikadong bagay. Ganun ang nagagawa ng illustration, katulad nung narinig natin, na ipaliwanag, na idiin sa atin kung paano yung pagtitiwala, yung Kawikaan 16:3, no? Maraming salamat, Brother Jacinto, sa inyong mahusay na pag-deliver na inyong pahayag. At maraming salamat din sa mga mahusay nating kapatid na gumanap ng kanilang mga bahagi dito sa maging mahusay sa ministeryo. Ngayon ay dadako po tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang huling bahagi ng ating pagpupulong. Pero bago yan, awitin natin ang iminungkahing awit sa bilang 32. Pumanig kay Jehova. Inalaw ito sa Exodo 32:26. Kung ako po sa inyo, awitin natin na nakatayo, masigla
Sundan natin ang himig ng ating musika. Ating panuorin po ngayon ang ikatlong update ng Lupong Tagapamahala. Pakisuyo po ang ating video. Welcome! Sa update na ito, pag-uusapan natin ang mga pwede nating gawin sa mga susunod na buwan para mas mapaglingkuran pa si Jehovah. Pero bago yan, meron tayong ilang balita. Noong Marso 28, 2025, isang lindol na may 7.7 na magnitude ang yumanig sa Myanmar at Thailand. Ang epicenter ay nasa lungsod ng Mandalay sa Myanmar. Maraming kapatid ang lumikas papunta sa Mandalay dahil sa mga gera sa iba't ibang panig ng bansa. Nakakalungkot, isang mag-asawang misyonero sa Mandalay ang namatay nang gumuho ang tinutuluyan nilang apartment. Siguradong napakasakit nito sa mga kapamilya nila, pati na sa maraming kapatid na nagmamahal sa kanila. Patuloy nating ipinapanalangin kay Jehovah na bigyan sila ng lakas at pampatibay na kailangan nila sa mga panahong ito. Nakaligtas ang isa pang mag-asawang misyonero na nakatira din sa apartment na yon, pero nagtamo sila na malubhang pinsala. Agad naman silang nadala sa ospital at nasikasong mabuti. At ngayon,
Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng kalagayan nila. Bukod sa kanila, meron pang 7 kapatid na bahagyang nasaktan. 6 na bahay ng mga kapatid natin ang nawasak. 77 bahay naman ang nasira, pati na ang 6 sa mga kingdom hall natin. Nagsaayos ang komite ng sangay doon ng relief work kasama na ang pagkukumpuni at pagtatayong muli ng mga nasira. Sa South America naman, at sa Timog at Silangang Africa, nakakaranas ang ilan sa mga kapatid natin ng tagutom. Kaya nagpadala ang organisasyon natin ng supply ng pagkain para sa mahigit 8,000 kapatid sa 6 na bansa. Maraming salamat sa mga donasyon ninyo. Dahil dyan, nailaan natin ang mga pangangailangan ng mga kapatid na to. Kahit marami sa mga kapatid natin ang nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, may magagandang balita rin mula sa iba't ibang bansa na gusto naming sabihin sa inyo. Masaya kaming ibalita na noong Pebrero 12, 2025, ang 72 taong gulang na si Sister Alganesh Tekle ay pinalaya na sa bilangguan sa Eritrea. At noong Marso 12, 2025, pinalaya rin ang 80 taong gulang na si Sister Berekti Gepretakios. Kasama na nila ngayon ang mga pamilya nila at naaalagaan na silang mabuti. Kasama ang 2 sister na to sa 23 kapatid na inaresto noong September 2024, gaya na mababasa sa inilabas nating balita sa website. Masaya rin kaming ibalita na 6 na kapatid natin sa Russia ang nakatapos na ng sentensya nila at nakalaya na. Kasama dito si Brother Dmitry Golik na halos 4 na taong nabilanggo. Pagkalaya niya, sinalubong siya ng asawa niya at ng iba pang mga kapamilya at kaibigan niya. Kamakailan lang din, pinalaya na si Brother Inver Siyukov. Sinalubong siya ng kapatid niyang babae at ng asawa nito. 4 na taong nanatili si Inver sa pre-trial detention center. Kakaiba yan. Yan ang pinakamahabang panahon na nakulong ang kapatid natin sa isang pre-trial detention center, kung saan kadalasan ng mas mahirap pa ang kalagayan kaysa sa totoong bilangguan. Pero kahit ganyan ang naranasan niya, napapurihan ni Inver si Jehovah dahil sa paggawi niya. Halimbawa, sinulatan siya ng isang kapwa niya bilanggo at ganito ang sinabi sa isang bahagi nun. Salamat at nakilala ka namin. Dahil sa magandang halimbawa mo, marami kang napapasaya. Naipakita mo sa amin na pwede rin kaming maging mabuting tao. Lagi kang mukhang masaya at panatag. Kahit nasa bilangguan tayo, natulungan mo kaming maging masaya. Dahil sa'yo, natuto akong magtiwala ulit sa mga tao. Kailangan ng mga taong tulad mo sa mundo. Kailangan ka namin. Talagang ipinagmamalaki natin ang mahal nating mga kapatid na ito na nakabilanggo. Kahit napakahirap ng kalagayan ng marami sa kanila, patuloy nilang napapapurihan si Jehovah dahil sa mabuting paggawi nila. Gaya nga ng sinasabi sa Mateo 5:16, pasikatin niyo ang inyong liwanag sa mga tao, para makita nila ang mabubuting ginagawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Patuloy sanang palakasin at alalayan ni Jehovah ang lahat ng kapatid na nakabilanggo dahil sa pananampalataya nila. Ito pa ang isang update natin. Pinakisuyuan ng 10 tagapamahala noong Marso 2025 ang mga miyembro ng komite ng sangay na edad 80 pataas na pag-isipan ng kalagayan nila. Dahil dyan, may ilan sa mga brother na ito na personal lalagpa siya na hindi na sila maglilingkod bilang miyembro ng komite ng sangay. Ito ang sinabi ng ilan sa kanila. Tatanda at tatanda ka talaga. At minsan, di mo namamalayan na marami ka nang hindi kayang gawin. Kaya nagpapasalamat kami sa 10 tagapamahala kasi tinutulungan nila kaming tanggapin yung realidad ng pagtanda at yung mga epekto nito. Halos 77 taon na akong nasa buong panahong paglilingkod at sa buong panahong yon, nakita ko na laging nakakabuti ang pagsunod sa tagubilin ni Jehovah sa pamamagitan ng tapat na alipin. Kumbinsido ako na ang kaisang ito ng Diyos na Jehovah ay katunayan na mahal niya kami. Kahit magkaroon ng iba pang pagbabago sa atas namin sa hinaharap, anumang atas ang ibigay sa amin,
ni Jehovah, pwede pa rin kaming maging masaya sa paglilingkod sa Kanya hanggat ang lagi naming iniisip ay kung paano siya mapapasaya. Sagot to sa panalangin namin, hindi na talaga kami makasabay. Kailangan ng mas bata at mas malakas para gawin ng mga trabaho sa Bethel. Natutuwa akong makita yung mas batang mga brother na naglilingkod sa komite ng sangay. Ang uhusay nila. At alam ko na yung pagbibigay ng mga atas sa mas batang mga brother, talagang makakatulong yun sa organisasyon. Nakatulong to sa akin na mag-focus, hindi sa mga di ko kayang gawin, kundi sa mga kaya kong gawin at maging masaya doon. Kung susundin natin si Jehovah, lagi tayong magiging masaya. Mahal na mahal at lubos na iginagalang ng lupong tagapamahala ang mga brother na ito. Kung nasa kalagayan pa sila, patuloy silang tutulong sa mga gawaing pagtuturo, gaya ng pangunguna sa pangumagang pagsamba, paglilingkod bilang kinatawan ng sangay sa mga pansirkitong asambleya, at pagbibigay ng mga pahayag sa mga panrehiyong kombensyon. Kaya naman, patuloy na makikinabang ang ating mga kapatid sa maraming taon ng tapat na paglilingkod ng mga brother na ito. Excited na tayo para sa mga kombensyon ngayong 2025 na dalisay na pagsamba. Nagsimula ang kombensyong ito noong Mayo 9 hanggang 11, 2025 at magpapatuloy ito hanggang sa pasimula ng 2026. Pagkakaroon din ng 19 na espesyal na kombensyon na gaganapin sa 13 bansa. Ginanap ang unang espesyal na kombensyon noong Mayo 9 hanggang 11 sa Santa Cruz, Bolivia. Umabot ang attendance ng 12,380 at 177 ang nabautismohan. Siguradong gustong-gusto na nating lahat na makadalo sa kombensyon natin. Pero paalala lang, para masulit natin ang buong programa ng kombensyon na dadaluhan natin, hinihiling ng lupong tagapamahala na ang lahat ay maupo na kapag nagsimula ng i-play ang mga music video presentation. Tutulong ito para maihanda ang puso't isip natin sa mga mapapakinggan sa kombensyon. Tungkol pa rin sa kombensyon, may isa pa tayong update. Kamakailan, pinag-usapan ng mga kapatid sa punong tanggapan ang mga audio-video equipment na kailangan ng 20 sangay sa Africa para sa mga panrehiyong kombensyon nila. Alam niyo ba mga kapatid? Noong nakaraang taon, umabot ng mga 5 milyon ang dumalo sa mga kombensyon doon. Mahigit doble yon ng bilang ng mga mamamahayag sa 20 sangay na iyon. Pero di gaya sa ibang mga bansa, marami sa mga kombensyong yon ang walang sapat na audio-video equipment para ma-enjoy ng lahat ang programa. Masaya kaming sabihin sa inyo na inaprubahan ng lupong tagapamahala ang budget na $21.1 million na magagamit sa loob ng 3 taon para makabili ng karagdagang mga audio-video equipment para sa mga kombensyon sa Africa. Sa 3 taon na yan, unti-unting bibili ng mga kinakailangang equipment para sa mga assembly hall, mga nirentahang pasilidad, expandable na kingdom hall, at kahit pa nga sa mga lugar na walang nakatayong istruktura. Sa 2026, pagpopokus tayo sa pagbili ng mga audio equipment at mga generator para sa mga kombensyon. Sa ilang lugar naman ng kombensyon, makakapaglagay tayo ng mga bagong video equipment o pagagandahin pa ang mga kasalukuyang ginagamit. Salamat sa inyo, sa inyong buhal sa pusong mga donasyon. Dahil dito, nakakabili tayo ng mga equipment na nakakatulong para makinabang ang mga kapatid, pati na ang mga interesadong dumadalo sa mga kombensyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang magagawa pa natin para mas mapaglingkuran si Jehovah. Sa darating na mga linggo, merong ilan sa atin na dadala na sa mga panrehiyong kombensyon. Yung marami naman sa atin, dadala sa mga kombensyon sa mga susunod na buwan. Pero bukod sa mga kombensyon, baka may pinaplano rin kayong ibang mga bagay o mga bakasyon. Habang nagpaplano tayo, ano ang kailangan nating tandaan? Na ang talagang makakapagpasaya sa ating lahat ay ang pagbibigay ng pinakamabuti natin kay Jehovah. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 3:9 at 10, parangalan mo si Jehovah sa pamamagitan ng iyong mahalagang pag-aari, ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani, at mapupuno ng husto ang mga imbakan mo.
at aapaw ang bagong alak sa iyong mga pisaan ng ubas. Kaya habang pinaplano natin yung mga gagawin sa susunod na buwan, pag-isipan natin yung mga pagkakataon na meron tayo para mapalawak yung paglilingkod natin kay Jehovah. Mga kabataan, kung bakasyon na kayo sa school sa mga susunod na buwan, pwede nyo bang dagdagan yung ministeryo ninyo? Sa mga linggo bago yung konbensyon natin, iimbitahan natin yung mga tao sa teritoryo natin na dumalo din. Magandang pagkakataon yan para dagdagan yung paglilingkod natin. Pwede ka bang mag-auxiliary pioneer? Marami ang talagang nag-e-enjoy kapag nag-auxiliary pioneer sila tuwing bakasyon sa school. Siyempre, hindi lang yan para sa mga kabataan natin. Pwede nating pag-isipang lahat kung makakapag-auxiliary pioneer tayo. Baka posible pa nga na buong pamilya natin yung makagawa niyan. Pwede rin ba tayong tumulong sa mga lugar na malaki ang pangailangan o bihirang magawa? Siguradong ang lahat ng yan ay makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. May ilan sa mga kabataan natin na malapit ng gumraduate. Isa ka ba dyan? Kung oo, napag-isipan mo na ba at naipanalangin ang pagre-regular pioneer? Ilang buwan na lang, bagong taon na ng paglilingkod. Bakit hindi mo subukang magpasa na ngayon ng application? Pwede ka rin makapagboluntaryo sa pagmamantini at pagtatayo ng mga Kingdom Hall. Gusto mo rin bang masubukan yan? At isa pa, tandaan na ang mga bautisadong brother at sister na 18 years old pataas ay pwede nang mag-apply sa Bethel. Napakagandang pagkakataon din yan para paglingkuran si Jehovah. Magandang panahon din to para pag-isipan kung pwede kang makapag-aral sa School for Kingdom Evangelizers. Nitong nakaraan, pinasigla ng lupong tagapamahala ang mga kabataan na gawing goal ang pagmimisyonero. SKE, ang daan para maging misyonero. Kumusta? Nakapag-apply ka na rin ba sa SKE? Tandaan, ang mga bautisadong brother at sister na 21 years old pataas at naglilingkod bilang regular pioneer ng hindi bababa sa 2 taon ay pwede nang mag-apply. Napakaraming paraan para mas mapaglingkuran natin si Jehovah. Pakisuyo, pag-isipan mong mabuti kung alin sa mga ito ang pwede sa'yo. Siyempre, kasama rin sa plano natin na makadalo sa mga kumbensyon in person hanggat maaari. Kahit may edad na tayo o may problema sa kalusugan, pwede kayang makadalo tayo sa mismong venue kahit isang araw lang o kahit kalahating araw? Kung gagawin natin yan, mararanasan natin yung saya ng pananalangin magkakasama, pagkantang magkakasama, at mapatibay sa pakikipagsamahan sa mahal nating mga kapatid. Sa update na ito, pinag-usapan natin ang iba't ibang paraan kung paano natin madadagdagan ang paglilingkod natin. Kung magpaplano tayong mabuti, marami tayong magagawa. Dalangin namin para sa inyong lahat ang sinasabi sa Awit 24. Sabi dito, ibigay niya nawa sa iyo ang mga gusto ng puso mo at pagtagumpayin ang lahat ng plano mo. Mga kapatid, mahal na mahal namin kayong lahat. Mula sa World Headquarters na mga saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Maraming salamat sa isang nakapagpapatibay na update ng lupong tagapamahala, mga kapatid. Ngayon ay dadako tayo sa huling bahagi ng ating pagpupulong. Ito yung pag-aaral ng ating kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat na Lubusang Magpapatotoo sa Kaharian ng Diyos. Ito ay tatalakayin sa atin ni Brother Ezekiel Magpili at kasama yung kanyang katulong sa tagabasa si Brother Junel de Los Angeles. Pakisuyo, Brother Magpili. Muli, magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid, mga inaaralan sa Biblia at yung mga kapatid namin at mga bisita na nakakonect via Zoom. Dito pa rin tayo sa Kabanata 27 ng aklat na Lubusang Magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Tutuloy natin ito mula para po 10 hanggang para po 18. Tutulungan tayo ni Brother Junel de Los Angeles
sa pagbasa ng mga parapo. Ang tema nito ay masaya ang sinasabi ng mga tao sa aman lugar. Pasisimulan ito sa parapo Gis, Pasuyo, Brother Junel. Pagdating sa Roma, pinayagan si Pablo na tumirang mag-isa sa bahay niya pero may sundalong magbabantay sa kanya. Ang mga bilanggong sa bahay lang nakakulong ay kailangang itanikala sa kanilang bantay para hindi makatakas. Pero si Pablo ay isang tagapaghayag ng kaharian at walang tanikalang makahadlang sa kanya. Kaya nang makabawi-bawi na siya ng lakas, pagkalipas ng 3 araw, ipinatawag niya ang mga prominenteng lalaking Hudyo sa Roma para ipakilala ang kanyang sarili at makapagpatotoo sa kanila. Okay, salamat. Sa unang bahagi ng tanong sa Gis, ano ang kalagayan ni Pablo sa Roma? Yung kalagayan ni Apostol Pablo sa Roma. Si Brother Bart. Ang naging kalagayan po ni Pablo pagdating niya sa Roma, nang pinayagan po siya na tumira sa bahay niya, pero may mga sundalang magbabantay po sa kanya. Ayun. Ano yung kalagayan niya doon? Bagamat may sundalong nagbabantay sa kanya, ano yung itsura niya doon? Malaya ba siya? Naka-house arrest siya, mga kapatid, no? Sister Tina Di Macali. Yung mga bilanggo nga po dun sa bahay, nakakulong sila at kailangan po sila itanikala para hindi po sila makatakas. Pero sa kaso po ni Pablo, walang tanikalang nakahadlang po sa kanya. Ayun, nakatanikala pa rin si Apostol Pablo at si Brother Renz. Pwede nating ma-visualize yung situation ni Pablo. Doon sa study note ng Gawa 28:16, merong artwork doon. Makikita natin, naka-chain si Pablo doon sa kanang kamay niya, nakatali doon sa kaliwang kamay ng sundalo. Masasabing medyo malaya, nakakapagbasa ng liham, nakakapagsulat, pero sa diwa, kasama niya yung bantay pa rin doon sa bahay. Kahit saan siya pumunta, kasama niya yung bantay niya. Kasi nakatanikala siya doon. Dalawa sila magkasama saan man siya pumunta. No? Okay, sa kalugtong na tanong, at ano ang ginawa ng apostol mga ilang araw pagdating niya roon? Di nakatanikala siya, no? Pag mga ilang araw yung nakalipas, ano yung ginawa ngayon ni Apostol Pablo? Sister Atamosa. Pinakita po doon na kahit siya'y nakagapos ay sinamantala niya pa rin ng lubusang ganapin ang kanyang ministeryo sapagkat ginamit pa niya yung kanyang kalayaan na mangaral at ganun din po, pinakita po noon na talagang nasa pangangalaga siya ni Jehovah kasi hindi siya iniwan nito. Kaya maging sa atin din sa ngayon po, kahit na makakagawa rin tayo ng gawain sa pangangaral hanggat pinahihintulutan pa, ay sikapin din po nating magpatotoo kahit may pagbabawal o limitasyon. Ayan. Kita natin sino unang pinangaralan niya habang nakatanikala siya. Si Brother Roy. Kahit nakatanikala siya, naka-house arrest siya, talagang humiling ito ng request. Pinatawag niya yung mga prominenteng lalaki doon sa Roma para lang makapangaral doon, makapagpatotoo doon, para makilala din nila kung ano yung dala ni Pablo ng mabuting balita. Ayan. At siyempre, pangunahin na doon yung kanyang bantay. Yun ang una niyang pinangaralan mo mismo doon. No? Okay, malinaw na yon sa para po 11 at 12 tayo. Pasuyo. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, bagaman wala akong ginawang laban sa bayan o sa kaugalian ng mga ninuno natin, ibinigay ako sa mga Romano bilang isang bilanggo mula sa Jerusalem. At pagkatapos nila akong pagtatanungin, gusto nila akong palayain dahil wala silang makitang dahilan para patayin ako. Pero nang tumutol ang mga Hudyo, napilitan akong umapela kay Cesar. Pero hindi dahil sa may reklamo ako sa aking bansa. Tinawag ni Pablo na mga kapatid ang kausap niyang mga Hudyo para maging palagay sila sa kanya at maalis ang anumang maling akala nila sa kanya. Nilinaw rin niya na naroroon siya, hindi para akusahan ang kanyang mga kapwa Hudyo, kundi para umapela kay Cesar. Pero noon lang nabalitaan ng mga Hudyong nasa Roma ang pag-apela ni Pablo. Bakit kaya hindi ito agad na ibalita sa kanila ng mga Hudyong nasa Judea? Sinasabi ng isang referensyang akda, malamang na ang barkong sinakyan ni Pablo ang isa sa mga unang dumating sa Italia pagkatapos ng taglamig. At malamang na wala pang dumarating na kinatawan ng mga Hudyong otoridad sa Jerusalem o liham tungkol sa kaso. Okay. Bago sa tanong, sa para po 11 muna tayo.
di pinatawag ni Apostol Pablo yung mga prominenteng Hudyo sa Roma, no? Paano niya pinakilala yung sarili niya? Yan sa para po 11. Brother Calso. Pinakilala niya ang sarili niya sa mga prominenteng Hudyo na kapareho lang nila siya. Kumbaga parang kapatid. No, yun ang binanggit niya eh. Doon siya, yun yung pinakilala niya kanya sarili sa ganung paraan. Okay. Sa tanong na tayo, paano sinikap ni Pablo na alisin ang anumang maling akala sa kanya ng kausap niyang mga Hudyo? O ano muna yung maling akala sa kanya? Okay, sunod na natin yung tanong. Kompletuhin na. Sige, si Sister Libres. Ayun nga, ipinaliwanag nga ni Pablo sa kanila kung bakit siya nabilanggo na wala naman siyang nagawang dahilan o kasalanan laban sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Pero nang imbestigahan siya, napatunayan wala naman siyang kasalanan para patayin. Kung kaya gusto na siyang palayain. Pero yung mga Hudyo ay tumutol, kaya napilitan siyang magpunta sa Roma para mag-apila sa Cesar. Okay, ang linaw, no? Ang linaw nung ginawa ni Apostol Pablo. Ano pa yung nilinaw niya tungkol doon? May kinalaman doon sa mga kapwa niya Hudyo. Kaya siya napilitan mag-apila sa Roma. Sister Tamosa. Pinakita po doon na hindi po siya nandun para kalabanin sila kasama ng kanilang mga kaugalian o tradisyon, kundi andun siya para ipagtanggol ang katotohanan ng alam niya. Ayan, hindi niya inano yung mga kapwa niya Hudyo, no? Hindi niya inaway, kumbaga, bagamat galit sa kanya, hindi siya gumanti doon sa mga kapwa niya Hudyo, no? Sa isa pang tanong, bakit hindi agad nalaman ng mga nandong Hudyo sa na si Pablo nasa Roma na umaapila na siya doon? Late na nila nalaman si Brother Daulong. Malamang nga po, wala pang kaalam-alam yung mga Hudyong naroon na yun. No? Dahil ang dahilan, ayon sa isang referensya, na malamang yung barkong sinakyan ni Pablo ang isa sa mga unang dumating sa Italia. Kaya dahil doon, malamang na wala pang dumarating na kinatawan ng mga Hudyong otoridad o lihaman tungkol sa kaso. Ngayon, si Brother Roy, tama no? Tumpak yung referensya na yan. Kasi kung nabalitaan na nilang chismis kay Pablo, doon sa Italia, sa Roma na yan, palagay mo kaya makikinig pa kayo itong mga ito pagka nagpatotoo siya? Tsak yun. Bagaman mas marami talaga ang hindi naikinig, malamang halos lahat doon ayaw maniwala sa kanyang patotoo. Ayan, isa pa yun, no? Meron pa? Makikita natin na nauna talagang dumating si Apostol Pablo doon sa Roma, no? Kasi baka kung hindi siya nauna doon, baka naunahan siya ng mga baka tambangan siya bago siya bumaba ng barko, si Brother Calso. Kasi kung halimbawa nauna yung mga Hudyo sa Jerusalem na makarating sa Roma, baka yung inimbitahan niya mga prominenteng Hudyo, hindi pupunta sa kanya kasi nga ang tingin sa kanya apostata kaya hindi talaga pupunta yung mga prominenteng Hudyo na inimbitahan niya. Kaya talagang walang nauna kundi siya mismo ang naunang dumating sa Italia. Okay, malinaw na yung punto, no? Okay, maraming salamat, no? Sa para po 13 at 14 tayo, pasuyo. Iniharap ngayon ni Pablo ang paksa ng kaharian sa pamagitan ng mga salitang siguradong aantig sa interes ng kanyang mga panauhing Hudyo. Sinabi niya, iyan ang dahilan kung bakit ko kayo gustong makita at makausap. Nakatanikala ako dahil sa kanya na hinihintahin ng Israel. Siyempre pa, hindi matutupad ang pag-asang iyan kung wala ang Mesyas at ang kanyang kaharian, gaya ng inihahayag ng kongregasyong Kristiyano. Gusto rin naming marinig ang sasabihin mo.
Ang sagot ng matatandang lalaki ng mga Hudyo, dahil masama ang sinasabi ng mga tao saan mang lugar tungkol sa sektang ito. Kapag may pagkakataon tayong ibahagi sa iba ang mabuting balita, matutularan natin si Pablo sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita o tanong na makakaantig sa interes ng mga tagapakinig. Makakita tayo ng magagandang mungkay sa mga publikasyong gaya ng nangangatwiran mula sa kasulatan, makinabang sa edukasyon mula sa parang teokratiko ukol sa ministeryo, at maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ginagamit mo ba ang mga pantulong na ito sa pag-aaral ng Biblia? Okay, salamat mo din. No? Sa 13 at 14 tayo sa tanong, paano iniharap ni Pablo ang paksa ng kaharian? O, doon muna tayo sa unang bahagi. Paano niya iniharap yung paksa ng may kinalaman sa kaharian? Si Brother Marby Ponayo, sa harap. Iniharap po ni Pablo ang paksa po ng kaharian sa pamamagitan ng mga salitang siguradong aantik po sa interes ng kanyang mga panauhing Hudyo po. Ayan. Brother Roy. Antig kasi, dyan sa binanggit ng Gawa 28:20, sabi ni Pablo, sabi niya sa kanyang mga panauhin doon ng mga Hudyo, sabi niya, iyan ang dahilan kung bakit ko kayo gustong makita at makausap. Ang linaw, no? Ang linaw nung paraan ng pagsalita ni Pablo, nakakaantig talaga, no? Kita natin doon sa Gawa 28:20, no? Ang linaw ng pagkasabi doon, iyan ang dahilan kung bakit ko kayo gustong makita at makausap. Para ipakilala niya rin yung sarili niya, no? Doon sa mga kapwa niya Hudyo, mga prominenteng Hudyo na nandoon na sa Roma, no? Okay, sa kaluktong na tanong, paano natin si Pablo matutularan o paano natin matutularan si Apostol Pablo? Sister Maglangit. Sa pakikibahagi nga natin ng mabuting balita sa mga tao, so matutularan po natin si Apostol Pablo sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita or tanong na magkakot ng interest dun sa mga nakikinig. At may mga mungkahi na pwede natin gamitin katulad ng mga nangangatwiran mula sa kasulatan, makinabang sa edukasyon mula sa paaralang teokratiko ukol sa ministeryo, at maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ayan, ha? Bukod doon sa nabanggit dyan, meron tayong bagong pantulong. Ano iyon? Na mabisang magagamitin natin ito sa ministeryo. Bagamat hindi nakalagay dyan. Si Brother Nolan. Ito yung pantulong na talagang ginagawa natin sa ngayon, yung masayang buhay magpakailanman. Okay, tama. Isa yon sa pagbabible study. Ano pa yung isa? Yung isang brochure. Si Brother Tolisora. Yung brochure na mahalin ng mga tao. Ayan. Brother Chito, Arona. Maganda yung paraan ni Pablo, nalinaw niya kasi nga minsan na controversial tayo sa mga tao. Hindi mapamilyar sa kanila yung ating pinapangaral. Kaya nga sabi niya rito, inakusahan siya na sikta yung Kristyanismo eh. No? Kaya ng mga Hudyo, kaya gusto lang malaman. Kaya prinesent ni Pablo yun ng mahusay na ang inadalan ko niya akusahan siya dahil kay Jesus na Mesiyas. So ganun ang kalagayan natin sa ating teritoryo. Hindi rin sila familiar masyado sa ating pagkamisan. Bakit kay bahay na bahay ng bahay? No? May relihiyon ng mga tao rito. So pwede natin gamitin yung nabanggit na ng mga tulong sa nangatwiran. Nandun naman yan. Ayun, maganda yun. Maganda yung aklat na nangangatwiran. No? Nandun lahat yung mga sagot. Sister Atamosa. Kaya malaking bagay din po yung common ground para maitawid yung mensahe. Nang sa ganon, umabot sa kanila yung interes. Gaya po ni Pablo, ginamit niya yung salitang pag-asa ng Israel. Kaya ginawa niya para mapukaw ang kanilang interes at makapag-focus dun sa mensahe. Ayan. Okay, si Brother Odi. Binanggit din po sa Gawa 28:20 na nakatanikala si Pablo dahil po kay Jesus na hinihintay ng Israel. Kung titignan, parang sinisisi niya pa dito sa Jesus, no? Pero mayroon tong spiritual na
explanation po na obligation po ni Pablo na ipangaral po yung mabuting balita dahil kinakapit niya po yung pagiging Kristiyano na pag-aari na po siya ni Jehovah, hindi na po niya pag-aari yung sarili niya. Kaya ganoon din po tayo, obligasyon din po nating ipangaral yung mabuting balita sa mga tao po. Ayan. Brother Umali? Maganda yung brochure natin na maging mahusay sa pagtuturo. Doon sa lesson 3, may magandang example doon ng pagtatanong. Halimbawa, ginamit natin yung Roma 6:23. Sabi doon, pwede natin itanong, kung si Jesus ang nagbayad ng kasalanan natin, bakit tinawag sa teksto na yun na regalo to ng Diyos? So mapapaisip yung tao, magkaiba pala ang Diyos, pati si Jesus. Ayan. Kaya ano yung tanong dito? May kinalaman doon sa mga pantulong na iyon? Ano yung tanong sa atin lahat dito? Yung mga bata, ano yung tanong na nandyan? Kabataan naming kapatid. Nakita niyo yung tanong dyan sa 14? Si PJ. Ginagamit mo ba ang mga pantulang na ito sa pag-aaral ng Biblia? Ayan. Tinatanong tayo, no, kung ginagamit natin yung mga pantulong na inilalaan ng tapat at matalinong alipin, no? Kung ginagamit natin ito, magiging mabisa tayo sa pagmiministeryo, no? Okay, dito na tayo sa subtitulong Isang Huwaran ng Lubusang Pagpapatotoo, 15. Pagsapit ng napagkasunduan nilang araw, mas marami pang Hudyo sa Roma ang nagpunta sa tinutuluyan ni Pablo. Ipinaliwanag ni Pablo sa kanila ang kasulatan mula umaga hanggang gabi sa pamamagitan ng lubusang pagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at hinikayat niya silang maniwala kay Jesus gamit ang kautusan ni Moises at ang mga propeta. May matututuhan tayo sa pagpapatotoo ni Pablo. Una, nagtuon siya ng pansin sa kaharian ng Diyos. Ikalawa, nagpatotoo siya sa pamamagitan ng panghihikayat. Ikatlo, nangatwiran siya mula sa kasulatan. Ikaapat, naging mapagsakripisyo siya, anupat nagpatotoo mula umaga hanggang gabi. Isang napakagandang halimbawa. Ang resulta, naniwala ang ilan, pero ang iba ay hindi. Nang hindi sila magkasundo, umalis sila, ang sabi ni Lucas. Okay, salamat muli. Sino muna ang gustong bumasa ng Gawa 28:23? Gawa 28:23. Bible reading. Sige, si Sister. Kaya nagsaayos sila ng isang araw para makita siya at mas marami sila ngayon na nagpunta sa tinutuluyan niya. Mula umaga hanggang gabi, nangaral siya sa kanila sa pamamagitan ng lubos ng pagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at hinikayat niya silang maniwala kay Jesus gamit ang kautusan ni Moises at ang mga propeta. Ayan, salamat na Sister Panganiban sa pagbasa. Sa tanong tayo, anong mga aral ang matututuhan natin sa pagpapatotoo ni Pablo? May 4, magbigay ng isa. Si Sab muna. Bigay ng isa. Una, nagtuon siya ng pansin sa kaharian ng Diyos. Ayan. Pangalawa, si Gab. Ikalawa, nagpatotoo siya sa pamamagitan ng panghihikayat. Okay, salamat. Sister Joy, pangatlo. Ikatlo, nangangatwiran siya mula sa kasulatan. Ayan. At yung ika-4. Sige, Sister Atamosa muna dun sa... Ika-4, naging mapagsakripisyo siya. Anupat nagpatotoo mula umaga hanggang gabi. Ayan. Salamat na doon sa 4 na yon. Ano resulta nung 4 na yon? Nagawa lahat ni Apostol Pablo yun. Ano naging resulta noon? Brother Easy. Bagaman binigay niya yung lahat ng effort, husay, at humingi siya ng tulong kay Jehovah. Pero may mga tumugon, pero hindi lahat. Ayan. Mayroon pa rin. Kagaya ni Apostol Pablo, no? Ano yung resulta ng iba? Umalis, no? Dahil di nila nagustuhan yun. Yung iba naman tumanggap, no?
Okay, malinaw yung punto. Dito tayo sa 16 hanggang 18. Hindi na bago kay Pablo ang gayong reaksyon dahil inihula ito ng Biblia at marami na siyang nakausap na ganoon ang reaksyon. Sinabi ni Pablo sa manhid na mga panauhing paalis na, tamang sinabi ng Banal na Espiritu sa inyong mga ninuno sa pamagitan ni Isaias na propeta. Pumunta ka sa bayang ito at sabihin mo, maririnig ninyo iyon pero hindi ninyo mauunawaan. At titingin kayo pero wala kayong makita dahil ang puso ng bayang ito ay naging manhid. Ang orihinal na salitang isinaling manhid ay nagpapahiwatig ng pusong makapal o mataba kaya hindi makatagos ang mensahe ng kaharian. Napakasaklap nga. Bilang pagtatapos, sinabi ni Pablo na ang ibang mga bansa ay tiyak na makikinig, di gaya ng kanyang mga tagapakinig na Hudyo. Hindi matututulan ang sinabing iyon ng apostol dahil nasaksihan niya mismo ang pagtugon ng maraming hintil sa mensahe ng kaharian. Gaya ni Pablo, hindi tayo dapat mainis kapag tinatanggihan ng mga tao ang mabuting balita. Total, alam nating kakaunti lang talaga ang makakahanap sa daan ng buhay. Samantala, kapag nakikisama na sa tunay na pagsamba ang mga nakaayon sa buhay na walang hanggan, dapat tayong magsaya at mainit silang tanggapin. Okay. Maraming salamat, no, Brother Jonel, sa pagtulong sa amin sa mahusay na pagbasa. 16 hanggang 18 sa unang bahagi ng tanong. Bakit hindi na bago kay Pablo ang negatibong reaksyon ng mga Hudyo sa Roma? Hindi na bago sa kanya yun. Bakit kaya, no? Bakit hindi na bago kay Pablo yung reaksyon ng mga tao nung nandun na siya sa Roma? Sister Umali, Michelle. Kasi alam ni Pablo na nakahula na ito sa Biblia at binanggit niya nga yung hula ni Isaiah sa Isaiah 6, 9, and 10 na sabi niya, tama ang sinabi ng Banal na Espiritu sa inyong mga ninuno na maririnig ninyo iyon pero hindi ninyo mauunawaan at titingin kayo pero wala kayong makikita dahil ang puso ng bayang ito ay naging manhid. Ayan, salamat doon sa pagsipi doon sa aklat ng Isaias, no? Na research ni Sister Umali yun, no? Yung teksto sa Isaias. Okay? Ano pa? Sa kalugtong na tanong, at paano tayo dapat tumugon kapag tinatanggihan ang ating mensahe? Ayan. Ano yung tugon natin kung ayaw sa mensahe natin? Sister Vasquez. Hindi nga po tayo dapat na mainis kasi alam natin na nakahula na rin ito sa Biblia na maaaring marami ang tumatanggi pa rin sa atin at meron din namang tatanggap. Kaya yun ang maging natin, tunguhin natin. Hanapin natin yung mga nakaayon sa buhay. Ayan. Yun ang kausapin natin. Jose, no? Ano tawag doon sa mga taong tumatanggi sang ayon dito? Anong puso meron sila? Sister Ampi po, Calso. Mga manhid. Ayan, manhid, no? Ano pa? Ano pa ibang salita na pwedeng gamitin natin doon sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan? Sige, si Roy. Binanggit doon yung makapal, mataba. Okay, ano pa? Meron pa isang term na pwede nating banggitin doon sa mga talagang saradong-sarado yung kanilang paniniwala. Minsan nabanggit pa to sa isang teksto sa Bible, no? Alam to ni Brother Chito. Kambing. Yun, kambing. Meron pa yung salitang, yung kanilang, ano tawag doon? Sige, si Roy. Sabi doon yung bulag. Lahat yan, no? Pwedeng ikapit doon sa mga taong ayaw tumanggap. Meron din yung termino na may kalyo na. Kumbaga, may kalyo na yung ano nila. Kahit anong gawin mo doon sa kalyo, hindi mo na kayang kahit kutkutin mo yun, nakaano na yun yung kalyo, no? Kumbaga, nakalyo na yung puso nila. Ayaw na talaga nilang tumanggap ng katotohanan. Pero, mababago pa rin ang katotohanan iyon. Okay, Sister Tamosa. Kaya pinakita po dun sa Gawa 18, 5 and 6, may salitang pinagpag niya ang damit niya.
Sa paggawa po noon, pinakita po ni Pablo na wala na kasi siyang pananagutan sa mga Hudyo sa Corinto dahil hindi sila nakinig dun sa nagliligtas na buhay kasi nagawa na po niya yung obligasyon niya. Sa ating panahon din po ngayon, di man natin gawing pagpagin ng damit natin, pero kung patuloy tayo lubusang nangangaral at hindi sila makinig, alam po naman natin, nagagawa pa rin natin ng atas na makapangaral. Ayan. Sa punto ni Apostol Pablo, saan siya nagtuon ng pansin, bagamat yung ibang mga Hudyo ayaw talaga? At doon naging mabisa, no? Ano yung sabi diyan, no? Si Brother Nolan. Nasa 17. Doon sa Gawa 13:48, niya sabi doon, maraming mga bansa ang masaya na narinig nila yung balita na yun at niluwalhati nila ang Diyos na Jehovah. Okay. Salamat. Sinong kilala niyong hentil na naging Kristiyano? Ayan, na nakaulat sa Bible. Sister Ampie po, Calso. Si Cornelio. Ayan, si Cornelio. At hindi lang siya, pati yung miyembro ng pamilya niya na akay ni Cornelio, no? Sa pamamagitan ng pagpatotoo ni Apostol Pedro. Okay? Kung hindi tanggapin nung iba, ano ang gagawin natin? Saan tayo magpo-focus? Brother Junel? Siyempre po, hindi naman talaga lahat tumutugon. So doon tayo sa mga tao na talagang nagpapaunlak sa imbitasyon na maging part ng family ni Jehovah. So gusto ko rin po i-share noon yung may experience ng yung mga bagong baptized na mga kapatid kasi sila talaga yung mga sobrang sigasig. May experience ako noon, isang kasama ko sa ministry na parata siyang may dala din na yung reasoning na angatwiran mula sa kasulatan. So parang gusto niya talaga na parating initiate yung makipag-argument sa iba tungkol sa paniniwala. So dahil sa sigasig nila, minsan kapag hindi sila pinapaunlak ng mga tao sa teritoryo, parang sila ay lubang nalulungkot. Kaya maganda rin para sa atin na matatagal na rin sa katotohanan yung mga regular pioneers na makasama yung mga kapatid na ito at sikapin natin sa kanila na ituro na okay lang iyon kasi hindi naman talaga lahat ay tumatanggap ng mensahe sa teritoryo natin. Ayan. Kung may tumanggap ngayon at nakita natin wasto nakaayon, ano dapat maging pangmalas natin sa kanila? Ano dapat maging pangmalas natin doon sa tatanggap sa mabuting balita na ibinigay natin sa kanila? Pag ganun po ay dapat na tayo magsaya at mainit natin silang tanggapin. Ayan, salamat na Brother Daulong. No? Okay, hanggang dito na lamang to. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa napakahusay na mga komento ninyo at paumanin po sa hindi natawag. Maraming salamat, Brother Magpili, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating pag-aaral ng Biblia, ang ating kongregasyon, gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Sa gabing ito ay tunay na nasapatan muli ang ating pangangailangan sa espiritual sa linggong ito, sa ating tatlong bahagi ng pagpupulong. Una, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos. Nakita natin kung paano nasagot yung tatlong tanong, kung paano tayo magkaroon ng tamang desisyon. At sa spiritual na hiyas naman ay nakita natin kung ano yung pagkakaiba ng resulta ng pakikinig at pagwawalang bahala. At doon sa ating mga estudyante sa Biblia, natuto tayo kung paano tayo magkaroon ng empatiya sa ating pagbabasa ng Biblia. Ganon din sa di formal na pagpapatotoo, kailangan makibagay tayo. Sa ating pagmiministeryo. Doon naman sa pagbabahay-bahay, kailangan alukin kaagad natin ng libreng pag-aaral sa Biblia gamit ang ating aklat na masayang buhay magpakailanman. At doon sa pahayag, natuto tayo kung paano gagamitin yung illustration, katulad ng ating Panginoon Hesus. Doon sa huling bahagi, yung pamumuhay bilang Kristiyano,
isang nakakapagpatibay ang update ng lupong tagapamahala na talagang patuloy na lumalago ang bayan ng Diyos sa buong mundo kahit na may mga pagsubok. Sa pag-aaral ng Biblia naman, natuto tayo kay Apostol Pablo kung paano maging malakas ang loob sa pangangaral. Isang malaking aral ito sa atin. Sa susunod na linggo, mga kapatid, pag-aaralan natin yung may kinalaman sa pamilya. Kaya maaaring yung paghandaan ito. May kinalaman ito sa pamilya. Dito po nagtatapos ang ating pagpupulong, ating saraduhan muli sa pamagitan ng pag-awit sa awit numero 68. Ang pamagat, paghasik ng binhi ng kaharian. Kung ako po sa inyo, awitin natin na nakatayo at sundan natin ang himig ng ating musika.